huwag ipagwalang bahala ang pangangailangan ng ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga po ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ng isang patay na muling nabuhay. Mga bata, kapag pinag-uusapan natin ang salitang kasalanan, ang madalas na iniisip natin ay ang mga masasamang ginawa natin tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pandaraya, pagsuway sa mga magulang at marami pang iba. Pero alam nyo ba mga bata, kasalanan din maituturing ang pagwawalang bahala at hindi paggawa ng mabubuting bagay na dapat sana nating gawin. Kaya nga kapag tayo ay nagsisimba at inaanyayahan ng pari na pagsisihan ang mga nagawang kasalanan, dinadasal natin ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa kwento ng mayaman at ng pulubing si Lazaro, makikita natin na ang mayaman ay wala namang ginawang masama. Pero bakit siya napunta sa lugar ng pagdurusa? Ito ay sapagkat ay naging manhid o walang pakialam sa hirap na nararanasan nito. Kung titingnan natin, mayaman siya at may sapat na kakayahan para tumulong sa iba. Pero sarili lang niya ang inisip niya at nagpakasasa siya sa kanyang kayamanan. Ito ang naging kasalanan ng mayaman sa ating kwento. Mga bata, sa ating paligid, madalas tayong nakakakita ng mga taong nangangailangan ng tulong. Mga pulubi, mga nabaha, nasunugan o kaya naman namatayan. Hindi sapat na maawa lang tayo sa kanila.
Ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ay ang kumilos tayo para damayan at magpaabot ng tulong sa iba, kahit sa simpleng pamamaraan lamang natin. Tandaan natin na isa sa dakilang utos ng ating Diyos ay ang ibigin ang ating kapwa tulad sa ating sarili. Kaya naman, huwag nating ipagwalang bahala ang ating kapwang nangangailangan ng ating pagdamay at pagmamahal. Darating ang araw na tayo'y haharap sa Diyos at huhusgahan ayon sa ating mga nagawa, kabilang ang sa mga nangangailangan at napapabayaan. Iwasan natin, mga bata, na ipagwalang bahala ang nakikita nating pangangailangan ng iba. Ang pagwawalang bahala ay paglabag sa pag-anyaya ng Diyos sa atin na magmahal. Kaya, ang hamon sa atin ay, una, tumulong sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, tulad ng pagbibigay ng pagkain at inumin sa mga nagugutom at nauuhaw, magbigay ng damit sa mga walang maisuot, bisitahin ang mga may sakit at nasa bilangguan, makiramay sa mga namatayan, magpayo sa mga naguguluhan. Ikalawa, mag-abuloy sa simbahan, mag-ipon ng barya para sa pondo ng Pinoy para maitulong sa mga nangangailangan. At ikatlo, ipagdasal ang pangangailangan ng ating kapwa.